Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tatlong mangingisda ang nasawi makaraang magbanggaan ng bangkang sinakyan nito at isang foreign commercial vessel sa Scarborough Shoal. Ayon sa mga sakay ng FFB Diri, nangyari ang insidente 4:20 ng umaga ng October 2, 85 nautical miles northwest ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumubog ang mother boat ng grupo na naging dahilan upang masawi ang tatlo na sakay nito, kabilang ang kapitan ng bangka. Kinilala ang mga nasawi na si Boat Captain Dexter Laudencia, 47 years old, Boat Crew Romeo Mexico, 38 years old, at Boat Crew Benedicto Olandria, 62 years old, na pawang mga residente ng Calapandayan, Subic, Zambales. 11 naman ang nakaligtas sa banggaan matapos gamitin ang kanilang 8 service boats para umalis sa lugar at dalhin ang mga labi ng kanilang kasamahan sa Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na isang bansa sa Pacific nakarehistro ang commercial foreign vessel na nakabangga sa bangkang lulan ang 14 na tripulante sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, matapos ang cross-referencing sa kwento ng mga nakaligtas at sa impormasyon batay sa marine traffic, napag-alaman na isang crude oil tanker vessel na nagngangalang Pacific Ana ang nakabunggo sa bangka. Nakarehistro ang nasabing barko sa ilalim ng flag ng bansang Marshall Islands. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naulila ng tatlong mangingisdang nasawi sa banggaan. Panawagan din ng Pangulo, iwasan ang pag-iispekula at hayaan ang PCG sa investigasyon. Nangako rin ito na pananagutin ng sinumang responsable sa trahedya. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan araw ng Miyerkules, October 4. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang sentro ng tectonic earthquake 22 kilometro hilagang silangan ng Dalupiri Island. May lalim na 10 kilometers ang nasabing lindol, intensity 4 ang naitala sa Pasukin, Ilocos Norte. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan ang aftershock sa mga susunod na oras. Inalmahan ng ilang grupo ng commuter ang pag-aproba ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang pisong dagdag singil sa pasahe sa public utility jeepneys. Sa isang panayam, sinabi ni Para Advocates for Inclusive Transport Edridge Samonte na hindi sustainable option ang pagtataas ng pamasahe dahil maaari lamang itong magtulak sa mga commuter na mag-invest sa motorsiklo o bisikleta na maaaring maging dahilan upang mawalan ng pasahero ang mga pampublikong sasakyan. Dagdag pa nito, dapat ay nagsaliksik muna ang LTFRB bago inimplementa ang nationwide fare hike dahil sa pagkakaiba-iba sa minimum wage ng bawat rehiyon sa bansa. Sinigundahan din ni Samonte ang panawagan ng The Passenger Forum na isuspindi muna ang koleksyon ng excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo para makagaan-gaan sa mga tsuper at operator. Samantala, para naman sa grupong Piston, hindi sapat ang pisong taas singil para ibsan ang pasanin ng mga namamasada dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Hiling pa ng grupo na ibasurang usapin ng oil deregulation law. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.